So habang inaayos yung notaryo, nais namin ipahayag na ngayong araw ang iba't ibang mga grupo, individual ay maghahain ng isang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang grounds for impeachment ay yung betrayal of public trust, pagkakanulo ng tiwala ng publiko sa kanyang opisina. Kaugnay ng betrayal of public trust, ang mahalagang mga usapin o issues na laman ng ating complaint ay ang institutionalization ng sistemang pork barrel o allocables under the baseline balanced managed parametric formula or the BBM formula na naging batayan para sa paghahati-hati ng pondo para sa infrastruktura na ibinibigay sa mga mambabatas at mga opisyal ng Malacanang. Ang allocables na ito, ang sistemang pork, ang siyang pinagmumulan ng napakalaking corruption, sistema ng kickbacks at ng commissions o commitments na ibinibigay sa iba't ibang mga opisyal. Hindi po ito mangyayari ng ganito kalaki kung hindi pinayagan, pinaguyod ng Pangulo mismo. Pangalawa sa issues na niraise natin ay yung paglobo, walang kapantay ng paglaki ng unprogrammed appropriations na ginamit para pondohan ng mga maanumalyang proyekto sa flood control. At dito ginamit ang PhilHealth at PBIC funds para pondohan yung corrupt flood control projects. Mahalaga ito dahil hindi mangyayari ang releases ng pondo nang walang approval mismo ang Pangulo dahil yun ang nasasaad sa alituntunin ng batas. Pangatlo po, yung seryosong aligasyon na ang kickbacks, ang SOPs at commitments ay umaabot all the way to Malacanang at tinatanggap ng mga matataas na opisyal ng palasyo on behalf of the President. Ang mga bagay nito ay hindi lubos na napapanagot, hindi na iimbestigahan. Pansinin niyo hanggang ngayon, sa dami ng pinangalanan sa Malacanang, wala ni isang nakasuhan dahil nga pinagpapalagay na sila ay pinoprotektahan mismo ng Malacanang, pinoprotektahan ng Pangulo. Dahil sa mga patayang ito, nangangailangang mag-hain ng isang impeachment complaint para mapanagot ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ito ay aming tungkulin bilang taxpayers, bilang mamamayan. Ito ay ating karapatan para panagutin ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan na syempre alam natin may immunity from suit. Hindi basta-basta pwedeng kasuhan, pero pwedeng panagutin sa pamamagitan ng impeachment process. So ito ang dais nating ihain ngayon at dapat mabigyang daan, marinig, ma-refer sa committee, marinig ang ating mga aligasyon, ang ating mga batayan, at huwag basta-basta na lang i-dismiss o sabihing dead on arrival dahil sa supermajority ng administrasyon dito sa loob ng Kamara. So tingnan natin po na pahayag po rin yung iba nating mga kasama. So, please, Senator. Maraming nagsasabi na bakit daw si BBM, bakit daw sinasabing corrupt si BBM, samantalang siya ang nag-initiate, no, ng investigasyon kaugnay ng korupsyon dito sa Kongreso. Ang tingin po namin, yung kanyang initiate na investigasyon kuno ay cover up lamang sapagkat sa totoo, siya ang nasa tuktok ng korupsyon na ito. So, yung tatlong acts na nakapaloob doon sa aming grounds ay malinaw na nagpapakita ang involvement ni Presidente Marcos mismo sa korupsyon. Siya ang nagdisenyo, nag-institutionalisa ng BBM, pangalan pa nga niya eh. Kaya hindi maaaring mawala, no, sa kanya mismo. Bongbong Marcos, yung baseline, balance, and manage. Napaka-importante yung manage. Sapagkat ang ibig sabihin ng manage ay nakapaloob doon mismo, no, na ang prioridad na popondohan, ang bibigyan ng mga allocables ay yung preferred ni Presidente Marcos mismo. Yung kanyang mga kakosa, yung kanyang mga cohorts sa systemic corruption na ito. Kaya hindi maaaring makaligtas si Presidente Marcos sapagkat ang involved dito, no, ay bilyong-bilyong piso. 2023, 800 billion. No, noong 2025, 200 billion na inallocate sa DPWH.
Kaya yung mga ginagawa niya ngayon na ICI, itong ilan pang mga hakbang niya ay cover up lamang. Tingnan natin at napakalinaw yung mga detalye dito sa aming impeachment complaint. Ang responsibilidad ni Presidente Marcos. Alright mga kababayan, magre-react po tayo dito ngayon sa Makabayan Black na nag-file po ng isa pang verified impeachment complaint laban po kay President Bongbong Marcos, no mga kababayan. So yung kanilang pong grounds po dito, yung betrayal of public trust, no, patungkol ito sa mga nangyayari dito mga kababayan, mga allocation daw, yung flood control corruption, yung pagkuha ng pera from PhilHealth and PDIC, at until now wala pa pong nakulong, no mga kababayan, no, sa dami-dami daw po ng mga pinangalanan ng mga personalidad na involved dito sa flood control corruption, ay until now wala pa daw pong nakulong dahil may cover up daw po mga kababayan, or kina-cover daw ng Malacanang itong mga taong ito. Kaya responsibilidad lang po nila, or responsibilidad daw po nila bilang taxpayers na maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM, dahil naniwala po sila na si PBBM ay siya yung pinakatuktok mga kababayan daw, no, according dito kay Lisa Masa, na hindi po sila naniwala na walang kinalaman dito yung Pangulo dahil nangyayari ito sa kanyang administration, at nangyayari ito sa kanyang panunungkulan, no, or under dito sa kanyang panunungkulan, at hanggang umabot na daw po doon sa Malacanang, no, itong mga kickbacks, yung mga secretary at mga undersecretary na mga pinangalanan po ng involved daw po dito, no, sa mga kickback na ito mga kababayan. So dapat daw po panagutin, no, itong si PBBM mga kababayan. Samantalang dismayado naman po sila dahil nung pumunta po sila doon sa opisina ng House of Secretary General ay hindi po tinanggap, no, yung kanilang inahain, no, na impeachment complaint laban kay PBBM, dahil wala daw po doon, no, nasa ibang bansa daw yata, or wala dito, no, yung House of Secretary General mga kababayan. Kaya tingnan natin kung makakabalik sila by Monday, no, at makabalik na po yung session, no, or mag-resume na ulit yung session ng House of Representatives. Tingnan natin kung hindi po sila ma-technical dito mga kababayan, dahil meron na pong isang impeachment complaint ang nahain na, at naipasa na nga doon, or nai-transfer na doon sa opisina ni House Speaker Bogie D mga kababayan, no, at although wala po tayong or hindi po tayo abogado, no, hindi po natin alam talaga itong mga specific rules po dyan sa House of Representatives, no, when it comes sa pag-file ng impeachment complaint, dahil nga po dito sa 1-year ban mga kababayan, no, kasi bawal ka na pong mag-file ng isa pang impeachment complaint once meron na pong na-file, no, at once may basura po iyon ay hindi na po pwedeng mag-file ng panibagong impeachment complaint within the same year, just like what happened to the impeachment complaint na nag-file or inihain nila kay VP Sara last year, no, noong 2025. Kaya hanggang ngayon ay hintay nila hanggang February 6 mga kababayan, no, bago po sila mag-file ng isa pang impeachment complaint. At on my opinion mga kababayan, no, or in my opinion dito mga kababayan, kasi may mga sabi-sabi na rin na strategy lang mga kababayan, no, at baka nga mga kababayan, no, strategy lang po ito na ginawa yung naunang impeachment complaint laban kay PBBM, dahil napakaiksi daw mga kababayan, no, yung impeachment complaint na iyon. 15 pages lang daw po yun mga kabayan, at ang nakapagtataka or ang ikinagulat ng lahat, dahil yung abogado pala na iyon na si Attorney Andre De Jesus ay naging abogado di umano ni First Lady Lisa Araneta Marcos mga kababayan. So yun pala, maraming tumaas yung kilay, no, doon sa nalaman nila na abogado pala ito ni First Lady Araneta Marcos, no, itong si Attorney Andre De Jesus na siyang complainant dito sa first verified impeachment complaint laban kay PBBM, at inendorso po ito ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay mga kababayan, no. So tingnan natin pagdating dito sa
proseso mga kababayan dahil ngayon nasa Office of the House Speaker na yung impeachment complaint na yon, at kung gagalaw kaya ito mga kababayan, no, pag ipasa na ito doon sa Committee on Rules and doon sa Committee on Justice mga kababayan, dahil marami pang pagdaanan po yun, no, mga kababayan. At isa pa mga kababayan, no, yung committee chairman pala ng Committee on Rules ay walang iba kundi si Sandro Marcos mga kababayan, no, yung anak ng presidente mismo, si House Majority Floor Leader Sandro Marcos. So siya pa yung talagang chairman ng Committee on Rules, no, mga kababayan. So tingnan natin kung dyan pa nga lang sa step na yan or dyan pa lang sa Committee on Rules ay kung talagang papatay nila yung impeachment complaint mga kababayan, no, at hindi na po nila i-endorso pa yan doon sa Committee on Justice. At kung sakaling patay nila dyan mga kababayan, no, dyan sa Committee on Rules pa lang ay nako, paano na hindi na po sila makapag-file ng isa pang impeachment complaint, no, kasi nga may 1-year ban mga kababayan, no, dito sa pag-file ng impeachment laban sa mga impeachable officers. One impeachable officer at sa isang taon mga kababayan. So hintayin na po natin sa 2027 pa ulit makapag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM, at very ano na po yung time na yan kasi election period na next year mga kababayan, no, or after ng 2027, 2028 election na, at pagdating ng October ng 2027 ay filing na rin po yan ng mga tatakbo, no, sa mga posisyon sa national at lokal mga kababayan, at maging busy na rin po yung mga tao dyan, lalo na ito may mga ambisyon kasi mag-iikot-ikot na rin yan, kikilos na rin yung mga yan mga kababayan, lalo na yung mga tatakbong senador, vice presidente at presidente, kasi nationwide po yung kanilang iikutin mga kababayan, ay mag-umpisa na po yan silang mag-ikot-ikot, no, sa buong Pilipinas para magparamdam na tatakbo sila sa 2028 presidential election, although bawal pa po silang ingay talaga na iboto sila, bawal pa po yan kasi wala pang filing at hindi pa nagsimula yung kampanya mga kababayan. So yun naman po yung mga ginagawa nila, no, based sa ating observation sa mga nakaraang mga taon, mga nakaraang eleksyon, ay nag-iikot na rin po yan sila bago pa nga ang filing mga kababayan, no, ng ang certificate of candidacy. Umiikot na rin po yan sa buong Pilipinas ang mga yan. Kaya sa tingin ko dito mga kababayan, no, strategy lang yan ng administration na mag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM, no. Parang inunahan na po nila mga kababayan itong mga magpa-file ng totoong impeachment complaint laban kay PBBM, at knowing daw na mahina yung mga cases na or yung nakapaloob doon sa impeachment complaint laban kay PBBM, no, at sabi nga nila ay basura daw po yun mga kababayan, no, at hindi po mag-stand doon sa impeachment trial mga kababayan. So inunahan na po nila yung kung sino mang yung mag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM, at ito namang Makabayan Black ay medyo huli na po sila ng konti mga kababayan, no. So siguro kung nauna sila ng konti dito na mag-file, so sana, no, yung inagahan sana nila na bago sila naunahan ng nila attorney Andre De Jesus na abogado daw pala di umano ni First Lady Liza Araneta Marcos mga kababayan. So ano po masabi nyo dito sa pag-file po ng impeachment complaint ng Makabayan Black na hindi tinanggap ngayon ng opisina ng House of Secretary General dahil wala daw po doon mga kababayan, no? So pinapabalik or tingnan natin kung babalik sila sa Monday mga kababayan, no, sa pagbalik ng sesyon ng Kongreso, no, at kung tatanggapin pa ba ulit itong kanilang impeachment complaint, no, although nag-iwan daw po sila ng kopya ng kanilang impeachment complaint kay PBBM, no, at tingnan natin kung babalik sila mga kababayan sa Monday, malalaman natin yan mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.